Eto mga ka-review, kapapasok lang, grabe to, BP Sara. Sinampulan si Franz Castro. Namutla sa ebidensyang nilabas, PBBM. Yan mga ka-review. Patungkol po riyan ng ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. At mula po yan sa Balitaan ng Bayan TV. Yan mga ka-review ha. Subscribe na po kayo sa Balitaan ng Bayan TV. At kung gusto mo rin ng mga ganitong reaction video, pa-like na rin po ng video ito at pa-subscribe na rin po. Yan. At eto na nga mga ka-review, wag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Si VP Sara apparently is being targeted by a smear campaign. May smear campaign ngayon na bumabalot kay VP Sara. Alam naman na natin kung bakit ganun. Pero pag-usapan natin maya-mayang konti kung bakit may ganyan. Alam naman natin mga kutsero, itong nakaraan, nasopla ng matindi. Nasopla ng matindi ang Makabayan Black. Diba? Nasopla sila ng medyo malakas-lakas eh. Ikot ang mundo nilang lahat guys. Kaya ganun. Di nasopla nga na matindi-tindi. So simula nun, mga kutsero, hindi pa siya tinatantanan hanggang ngayon ng mga iba't ibang chismis at kwentuhang nagaganap sa online space. Tulad nito. Noong isang araw, meron daw siyang 125 million na confidential fund. Ngayon iba naman. Ito naman ngayon. May 433 security escorts daw siya in 2022. My goodness! Grabe. Big deal yan. Big deal yan. Yung security escorts. Ayun yun nun, meron 433 na may trabaho. Di ba? Ayun yun nun, meron 433 na may trabaho. Kundi sana kung illegal eh. Hindi naman illegal eh. My goodness. Kanina to nabasa ko sa iniiyak-iyak to ng mga ng mga dalawang ping CPP kanina. Sabi, the Commission on Audit said of the 683 personnel under the Office of the Vice President manpower roster for this year, 63% of 433 individuals were part of the security and protection group. This translates to 6 out of every 10 personnel. Okay, so what? So what? Okay, anong issue? Hindi ko naiintindihan eh. A total of 433 people. Kasi nga po mga ka-review, itong mga Makabayan Black, talagang basta masiraan lang nila si BP Sara. Kahit ikapahiya pa nila ito mga ka-review, no? Basta masiraan lang nila si BP Sara, talagang gagawin nilang lahat. No? Wag lang talagang tangkilikin. Pero wala naman silang magagawa, di ba mga ka-review? Kasi sa future, magiging president rin naman ito. O, di ba? Served as part of the Vice President Sara Duterte Security and Protection Group in 2022, an increase of 455% from the 78 detailed military personnel under the office. Kaya ngayon pa lang mga ka-review, sinisiraan na nila si BP Sara. Kasi ayaw nila na may isa pang Duterte na tatakbong presidente. Ang kaso mga ka-review, hindi naman sila pinaniniwalaan ng di ba? Taong bayan. Diba? Mas mahal pa rin ng mga Pilipino ang Duterte, di ba mga ka-review? Kaya yan, mas lalong lumulubog itong mga Makabayan Black. In 2021, during the last full term of Leni Robredo, the Commission on Audit, COA's latest audit report showed. Okay. Yun daw ang kwento. Bakit daw ganun? Bakit daw merong 433 na tao na walang ibang ginagawa kundi bantayan si BP Sara? Natin, let's try to answer yung mga probable answers, di ba? Yung mga posibleng maging sagot diyan. Try lang natin. Pero tingnan muna natin yung yung audit. Okay, ito muna yung galing na dokumento sa COA. Ito yun, dito na nakuha yan. Sa COA report. Alam nyo talaga mga kotsero, pag every COA report talaga, expect nyo na yan. Expect nyo na may babatikos. Expect nyo na talaga na kapag naglabas ang COA ng kanilang report every July, gugulong at gugulong ang mga batikos. Lalo na dun sa mga tao
na gustong-gusto nilang tirahin. Dapat expected na natin yan, huwag na tayo magulat. So ito na nga. So ito yung COA report. After the national elections held in 2022, the Honorable Sara Z. Duterte became the Vice President. She is assisted by Chief of Staff Zuleika T. Lopez and Assistant Chief of Staff Lemuel G. Ortoño with cabinet rank of Undersecretary and ASEC. There are 174 filled-up plantilla positions and 509 non-plantilla or detailed personnel. So, ayan. Ito yung 433. Ngayon, mga kotsero, ito ngayon yung kino-question nila. Bakit daw napakarami? Ba't daw napakarami? Parang ano daw, parang proteksyon presidente. Kasi marami naman talaga. Parang presidente yung pinoproteksyonan. Pero alam niyo po, mga kotsero, klase po ng trabaho na ginagawa ni VP Sara ngayon. Lalo na she is going against the CPP, NPA, NDF head-on. As in, harapan. Nilalabanan niya ang CPP, NPA, NDF. Her life will always be at risk. And of course, being so, kailangan meron siyang mga security. Ngayon, mga kotsero, tingnan natin if this was part of the audit report's red flags. Kasi po, mga kotsero, doon ho natin masasabi na merong misuse. Na meron pong misuse. Red flags. What do you call this? Material observation. Yun. Doon po natin masasabi, mga kotsero, na meron pong misuse or may maling paggamit ng pera ng taong bayan. Kapag na-identify dito sa observations and recommendations. Doon muna natin tignan. Okay, tignan natin. Muna dito sa auditor's report. Anong nakasulat? Unmodified opinion. Ano pong ibig sabihin yan? Ito rin, mga kotsero, yung pinagmamalaki ni Leni Robredo na unqualified opinion. It's the same banana. Naalala nyo yun? Naalala nyo yun? Nung panahon ng kampanya, lagi niya sinasabi, for 4 years o 3 years, ang Office of the Vice President ay merong unqualified opinion sa kanyang COA report. O, ibig sabihin, walang pera na nasasayang, walang pera na napupunta sa katiwalian, etc., etc. What have you? O, yun yung ibig sabihin nun. Yun yung ginagawa nila before, nung panahon ni Lugaw. Yun nga po, mga ka-review, no? Patuloy pa rin na hindi talaga natin hindi mawawala na ikumpara talaga siya si Leni at saka si VP Sara, mga ka-review, di ba? So nung si Leni pa yung VP, mga ka-review, hindi naman tinitira ito ng mga makabayan black. Pero bakit ngayon si VP Sara na panay na ang paninira ng mga makabayan black. O, di ba? Talagang makikita mo talaga kung ano ang kulay, di ba? Siguro kung magkakulay itong dalawang ito. Same thing. Masasabi ba nila ngayon yan? Kay VP Sara? Sinasabi ba ng dalawang ping CPP kay VP Sara Duterte na ay unmodified opinion ang kanyang auditor's report? Di ba? Unmodified opinion. Ibig sabihin yan, walang katiwalian. Sinabi na ba yan ng mga dalawang ping CPP? Mga hindi na. Hindi. Wala pa ako narinig eh. Meron na ba gusto maglakas ang loob dyan? Meron ba kahit isa gusto maglakas ang loob dyan? Sabihin na, dilawan ako pero si VP Sara may unmodified opinion sa kanyang auditor's report. Ibig sabihin, ginagamit ng maayos ang pera ng Office of the Vice President under the leadership of VP Sara Duterte. Wala pa, di ba? Wala pa. Yan yung una kong gustong i-highlight. Number 1. Ito pangalawa. Tingnan natin. Itong kasunod, letter F, Summary of Significant Observations and Recommendations. Mga kotsero, ito po, yung kapag nailista, kailangan pong ayusin kaagad-agad ng Office of the Vice President kasi meron pong hindi pagsunod sa proseso na naganap. Okay. Tingnan natin. Meron ba dito sa item number 1? Meron ba dyan tungkol sa, what do you call this? Security niya. Pag-hire ng 433 security. Wala. Hindi yan tungkol sa 433 na security. Number 2, collectibility and validity of other receivables, etc., etc. Hindi tungkol sa security. Guarantee deposits ng Meralco. Malamang sa malamang, hindi tungkol sa security. Yan. Equipment acquired prior to calendar year 2001. 2001 pa to. My goodness. Ayusin na to, VP. Hindi inayos nung mga naon ng VP. Baka ikaw po ang tumapos, ma'am. Ay na po ang tumapos ng problema na to. Hindi nila tinapos dati eh.
At anyway, ano ba? Due from NGA account as of December 31. Okay, mga receivables to. From CHED. Walang security dyan. Ito lang. Immediate establishment of OVP. Okay, ano yung kanilang sinabi dito? Hindi sumunod daw sa procurement law. Napaliwanag na natin to, okay? Ito yung nakabono, yung mga tao ng OVP para sa satellite offices. Corrected na yan, okay na yan. Processes and guidelines para sa medical assistance program, okay, di security. Internal guidelines for in-kind donations. Okay, kailan pa to? Baka ito yung panahon pa ni Lenny. In-kind donations. Kasi may ganito siya nun eh, nung panahon niya. Hindi pa naayos. Okay, ayan. Okay na. Yun lang. Meron ba sa security? Wala. Hindi ko nakikita yung 433 na hinar na security. Meron ba? Ibig sabihin, pag wala ditong finding, pag hindi siya kasama sa mga findings, anong ibig sabihin? So, ang ibig sabihin lang po niyan, mga ka-review, nagsisinungaling itong Makabayan Black sa kanilang, di ba, mga research. Di ba? Wala naman pala dun sa inulit ng COA. Tapos sasabihin nila na ganyan, di ba? Talagang gusto rin talaga nila na siraan ang ating mahal na Vice Presidente. So yan mga ka-review, ano pong yung magiging reaction dyan, ha? Comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa isyong ito. Pero sana mga ka-review, wag na po tayong sa susunod po ng mga eleksyon, no? Wag na po nating iboto itong mga Makabayan Black kasi wala naman silang nagagawa para sa ating bayan kung di di ba? Kumampi lang doon sa makakaliwang grupo. Diba? Sinasabi nga na sila daw po ay ang legal front ng makakaliwa, di ba mga ka-review? Kaya yan, sana mamulat na tayo sa katotohanan na wag na pong butusan itong iboto itong Makabayan Black. Ayan mga ka-review, maraming salamat po. Palike at share na rin po ng video ito mga ka-review kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat po.